Mga kagandang buhay, meron pa ako nakilala dito. Boracay kayo nagtatrabaho, no? Pero taga dito talaga. So wala nang balak na bumalik ng Boracay? Bakit? Bigyan mo ng dahilan para yung mga nag-uopisina ngayon, ma-inspire mo. Bakit ayaw mo nang bumalik sa trabaho? Mas okay dito kasi wala kang boss. Ala, ang ganda ng business niya, mga kagandang buhay. Oh. Mayroon siyang itlog, may chicken siya, and then may frozen, and then, ayan o, sari-sari. Hello mga kagandang buhay! Time check po natin is 5:30 in the afternoon. At dito na po ako ngayon sa Sagay, Negros Occidental. So ito po yung wheat market nila mga kagandang buhay. Oh. Kung saan po nagtitinda ng mga isda at mga karne. And then dito po sa tabi, mayroon po mga bulanti po dito. Which is yung mga tinitinda nila ay iba't iba. Mayroong mga tuyo, mga gulay, itlog at kung ano-ano pa. At bibisitahin po natin mamaya-maya lang mga kagandang buhay. Dito po muna tayo sa building na ito talaga ang wheat market nila. So tutor ko po kayo mga kagandang buhay because ito pong wheat market nila, banda doon po sa likod ng bulantihan na yan ay stockyard po yan. So nung una po kami dito, kumakain lang po kami sa restaurant. Pero na-observe namin na ang gaganda po ng mga isda dito, sariwang-sariwa. Kaya po, nagluluto na lang po kami ngayon para makakain po kami ng sakto at hindi po binabudget. Kailangan busog po ang ating mga cowboys, mga kagandang buhay. So yan, ito na po. Marami rin po ang volume ng mga tao dito. Ito po yung service nila, ganito po. Banda doon, mayroong mga tindahan ng uling at mga saging po. Ayan, malaki rin po ang market ng Sagay. So, hali kayo at ating titingnan sa loob. Papasok na po tayo sa entrance, mga kagandang buhay. And before that, pareho po ng ibang mga palengke. Meron pong mga vendors, banda dito. Titinda ng mga kakanin at mga prutas din. Ayan. Sikat dito ang marang, mga kagandang buhay. Daming marang dito, mura lang. So, dito na tayo kaagad sa fish section nila. At makikita po natin, priska po ang mga isda. Ayan o. Oh. May mga pasayan din po sila dito. Ayan. Ito po, paborito ko po ito. Kasi wala masyadong buto ito. Magkano kilo? 280. Ang pasayan po magkano? 300. Pag mga ganito po na maliliit na bangos? 150 ma'am. 150. Tilapia naman dito? 180. Medyo mura dito ang tilapia. So, ayan. Oo. Laging fresh yung maisda niya dito. Okay. Ayan po ang mga presyuhan nila. Ayan. Pangpaksiw po, mga kagandang buhay. Hello. Meron din po silang galunggong. Magkano po ang kilo? 200 po ang kilo. Fresh na fresh ang dating. Nilalagyan nila ng kamatis, o diba? Yung kasamahan ko nandyan sa likod. Anong gusto nyo? Ha? Pang ano ba? Pang sugba or pang sabaw? Sugba. So, anong isda? Pang sugba. Tilapia. So, ayan po ang ating kasama ngayon. Miss na miss nyo na po si Alan. Ayan po si Alan, oh. Wala pang nakita kung ano. Ako? Lord! Bangos. Ayaw nyo? Ayun, masarap po. Magkano pong kilo ng malalaking bangus dong? 230. Ayan, oh. Ayun yung bangos. Kahit isa lang bangos, tapos yung iba namang klase. O, kuha ka dun, pili ka ng malaki. Hanggang bukas na ba na ulam natin? Oh, pwede.
Ayan po, bangus. Yung pinakamalaki. Oh. So magbangus tayo isang piraso. Ayaw nyo ba nito? Oh, yung malalaki. Magkano po kilo nito? 200 din? O ano? Gusto niyo rin yun? Oh. Bangus isa, tapos yun o. Yan. Parang wala ng karni, no? Ayun o, may mga karni pa. Pero pag ganito kasing hapon, dapat isda lang. Isa lang dong, tapos doon o. Yan. Yan po dito sa loob. So, ayan lang po napili natin. Bali, 2 piraso lang dito dahil 4 lang kami at saka isang bangus. Pagsalu-saluhan na po namin yan, mga kagandang buhay. Dito naman, may gulayan. Siyempre, katabi, gulayan talaga. Yan. Tanungin natin, magkano kaya ang presyuhan ng itlog nila dito? Mahanap tayo ng itlog, mga kagandang buhay. Tingnan natin ang presyo ng itlog nila dito compared po sa atin sa Boracay. Medyo malapad pa rin pala dito. Tingnan natin, meron dito wholesaler kanina nakita ko. Binabaan siya ng maraming itlog. Ano? Hello! Tingnan natin kung magkano po ang presyo. Nakita ko dito kanina eh. Ayan, dito. Itlog, magkano kaya ang presyohan ng large nyo dito? Dito ko kanina nakita, maraming binabang itlog eh. Magkano large nyo dito ga na itlog? Oh, magkano? Sa inyo, magkano? Medium lang, tinitinda nyo. Magkano naman ang retail nyo dito, isang tray? 240. Oh, okay din ang sizes. Mapuputi din. 240 po yung tray nila dito. So, sa amin po, doon sa Boracay, 240, large na po yun. Thank you! Ayan po, ang presyo ng itlog nila dito, mga kagandang buhay. Ang mabili din po sa amin doon sa Boracay is medium. Medium o Batangas. Hello. Yan, namimili kami ng baka dito. Diyan. At baka at kalabaw. Kasi lang gusto ko rin makita kung magkano mga presyo dito ba. Mahal din, kagaya sa Manila. Meron din yung same price, meron din medyo. Tinignan ko yung itlog nyo. Kasi mas mura pa kami sa Boracay. So dito, comprador kami ng mga kalabaw. So bumili kami doon ng aming iuulam. Tapos binavlogs ko yung pamimili namin. Binavlogs ko yung pamimili namin ng kalabaw. Mga kagandang buhay, meron pa ako nakilala dito. Boracay kayo nagtatrabaho, no? Pero taga dito talaga. So mga ilang years ka rin doon sa Boracay nagtrabaho? Since 2008 pa ako. 2008 pa, and then kailan mo na naisipang magsariling business? Ang pagkataon ng lockdown. Lockdown lang? Pagkatapos ng lockdown. Tapos di ka na bumalik? Wala, ang ganda ng business niya, mga kagandang buhay. Oh. Mayroon siyang itlog, may chicken siya, and then may frozen, and then, ayan o, sari-sari. So, nagre-rent ka dito? Sa city. Sa city, napaka-bless mo, nakakuha ka ng pwesto. Hindi, sa mama ko. Sa mama mo ito, ikaw na nag-manage ngayon. So, wala nang balak na bumalik ng Boracay? Bakit? Bigyan mo ng dahilan para yung mga nag-oopisina ngayon, ma-inspire mo. Bakit ayaw mo nang bumalik sa trabaho? Mas okay dito kasi wala kang boss. Ikaw yung oras mo, may ka din. Pwede mo bang mabulong sa amin? Magkano kita mo sa isang araw? Hindi, maliit. Mahigit 1,000. Net income, 2,000, 5,000, gano'n, no? Oh, sa mga nag-i-employo dyan, ano ma-advise mo sa kanila? Nag-ipon ka rin ba ng puhunan before ka nag-ipon. Bali, niipon ko sa Boracay din. Oh, magkano start-up capital mo? 30K. 30K. And then napaunlad mo, oh. Actually, ang stocks mo na to. Sobrang 30K to. Ito punong-puno, oh. Punong-puno, mga kagandang buhay. So, ilang years na? Ilang years ka nang nag-business? 2 years. Ayan. Alam mo ba, sa aking mga vlogs, maraming OFW ang nanonood sa atin. Patay kita tayo. Ano ba ang ma-advise mo sa ating mga OFW? Mag-ipon din. Mag-ipon at saka mag-business na lang din sila. Para malapit sa pamilya nila. Wow. Malapit sa pamilya. Ito kay Mrs. Sa mga anak, di ba? At maganda ang kita. Oo. Ayan.
So, nag-iisip sila kung ano magandang negosyo eh. Ito, malapit ka talaga sa palengke, oh. Oh, kamusta naman ang benta araw-araw? Okay naman. Okay naman. Alam mo ba, may advice ako sa'yo. Magtinda ka pa ng ano dito, bigas. Pwede ba? Bawal, Haluan? bawal. Bawal sa permit namin. With categories? Ay, dagdag ka na lang ng pwesto. Dagdag pro, mag-rent ka din. Mahal na Magkano bang rent? Nasa, kung siguro, 20 to 1,000 a year. 20, hindi, per month. Yung pisto lang. Hindi naman siguro ganun Dito kalaki. man. Sa gobyerno to eh. Sa gobyerno, pag sa private, kasi mostly sa gobyerno, puno na eh. Puno Lahat na? ng mga kuno. Mostly private na lang yung tahan mo, 20K yata ang kuno nila. Depende rin siguro kung No. medyo simple lang. Oo. Depende din, meron din 9K, 10K, 15K. Depende sa laki. Kasi maganda din ang tubo sa bigas. Maganda din. Oo. Medyo mahal nga lang, malaking kapital. Ang itlog mo ba? Kasi biyahidor ako ng itlog. Nagbabiyahe ako. Kasi ako dito, namimili kami ng kalabaw at mga baka. Tracking yun. Tapos binabiyahe namin ng Luzon. Pagbalik itlog ang aming karga. Ayan. Magkano bang puhunan ng medium ngayon? May itlog sa inyo dito? Large na yata ito eh. Large yan? Large na sabi nila. Large daw? So magkano puhunan ngayon? Yan, nag-range yan sa 240. 240 ang puhunan. 20 per, kung nga lang, 20 Per per tray, Oo. Basagan, wala na. O, sa akin ka kumuha, mas mura. Susunod, pwede. Subok ako pag makatawid na. Sige. Kasi, ang pinapatong na namin, pamasahe. Kasi nga, di ba, papunta doon, nagtitinda kami ng mga baka. And then, ang backlog namin ng itlog, binibigay namin mura presyo. Pwede din. Para mabilis maubos, marami kaming suki, magkakarga kami, backlog namin. Pwede. So, malilibre ang pamasahe namin. Okay. Sige, subukan ko ha. Sige. Madam, ikaw ba sa Boracay ka rin dati? Broadwater. Dalawa kayo. Tingnan mo si Madam busy na. Rami nang bumibili sa paninda niya. So, para sa akin, ano talaga, maganda talaga yung pagkain titinda natin. Mabili talaga, no? Ano nga pala pangalan mo? Nakalimutan ko. Roland, Pakultan. Roland. Ayan. At si Mrs. ay? Mia. Looking forward, alam nyo ba na nag-upisa kami ng husband ko sa maliit lang? 7,000 lang ang aming umpisa. Kaya looking forward, mapapalago pa ninyo ang negosyo pagka dalawa talaga kayo mag-manage. Thank you sa interview Thank you, ma'am. Salamat. Salamat. So, ayan po mga kangganang buhay. Meron po tayong na-interview. Isa po silang mag-asawa na nag-ipon ng puhunan, nagtrabaho sa Boracay. And then, yung naipon nila na 30K, inumpisa nila ng negosyo nila. At ayun, nakita natin, successful, di ba? Mga kagandang buhay. So ayan, palabas na po tayo sa palengke. Dahil nakabili na tayo ng pang-ulam natin. Ayan may mga fruit stand rin dito sa loob. Puntahan din natin, mga kagandang buhay, yung area ng bulantihan. Ambulant vendor po. Pag sinabi po nating ambulant vendor, yun po yung mga once a week na nagtitinda at dumadayo po every araw po ng market day. Kasi sa bawat lugar, sa isang linggo, meron talaga pong tinatawag tayo na market day. So doon natin makikita ang mga ambulant vendor. So dito lang po, dugtong. Sana maraming ma-inspire dun sa interview sa mag-asawa. Ngayon ay hands-on sila sa negosyo nila. Ano po? Papasok na po tayo. Ambulant vendor nga. Dito banda, meron ditong tuyo section. Tingnan natin kung may mabibili tayo. Ay, almost gulay pala dito. Ano? Almost gulay. Mga sibuyas. Kapag ka may tindahan ka, wholesaler po pala talaga dito. Hello! Hanggang bukas pa ba yung market nyo? Hanggang bukas. Ayan. So, tingnan muna natin yung tuyo section, mga kagandang buhay, para makabili po tayo. Ito TM ba to? Magkano po kilo? 280. Wala na bang tawad yan?
1 kilo lang. Oh, yan. 260. 1 kilo. Ayun, ang ganda. Kasi gusto ko yung mga ganito. Hindi masyadong maalat. Kasi TM. Yan, iba't iba. Sa kabila, oh. So, every week lang kayo dito, gang? Friday to Sunday, ma'am. Ah, Friday to Sunday ang pagtitinda nyo dito? Ang tawag sa inyo, ambulant vendor? Ayan, pero Friday, Saturday, Sunday. 3 araw. Bayad na tayo. So, yun lang ang request ni Kabiyahe eh. So, ito na mga kagandang buhay yung nabili natin, 1 kilo po. Alam nyo ba na nung nag-upisa kami ng negosyo, naging ano din namin ito, naging negosyo din ang dried fish. Ayan, at maganda pong negosyo din ang dried fish, mga kagandang buhay. Ayan. Mga tabagak po dati, mga kagandang buhay, box-box po talaga kami magtinda. Magkano yung pusit? 7, ma'am. O, diba? Yun na, ang presyuhan ngayon. Yan. Malaki talagang tulong sa buhay yung asawa ay maganda na. Ayos pa magbenta, no? Yan. Malaking tulong talaga kasi tumutulong talaga ako sa buhay namin dati ni Kabiyahe. Ginagalingan ko po talagang mag-alok, mga kagandang buhay. Yun, no? So, ang ganda pala ditong lugar na to. Ayan o, may exhaust. 3 araw ang market day nila dito. Usually po, sa ibang lugar, bisperas lang po at saka 1 araw na market day. Pero dito, hanggang Sunday sila. Magkano ang talong dong? 70 ang kilo. 70 ang kilo. Ayan o. Dito pa kayo bukas, di ba? So, bibili na lang tayo mga kagandang buhay bukas. Bago tayo umuwi, bili tayo. Ayan o, mga saging. Hala, ang lalaki ng saging. Magkano pong kilo ng saging? And 70 yung lakatan dito sa Tundan. Ah, sinipi. So, halimbawa pag ganito, magkano na? 70 yung isang sipi. So, 1 kilo rin ito? Sobra. Oo. So, alam nyo ba na hindi kami nagkakalburo ng saging dati? Ang ginagamit po ng mga negosyante, itrel. Yun po yung ginagamit po, inahalo sa tubig. Ini-spray po yun na pampabunga sa pineapple or ginagamit po kasi mainit po yun. Naglalandi po yung mga pineapple. So, nahihinog po ang saging. Kapag hinugas po yun, hindi na po kailangang ikalburo. Ewan ko kung ginagamit yun ngayon. Press na press talaga yung mga gulay ngayon. Pag gusto mong kimchi, dami din dito. So, ayan po ang tour natin, mga kagandang buhay. At nakabili na po ako ng tuyo para po sa ating budget. So, pupunta naman tayo ngayon. Doon na tayo dadaan sa kabilang gate sa livestock auction market. Baka po may masipa tayo doon, maaga pa lang. Baka marami po ang dumating na hayop, silipin po natin. Sa silong po ng mga punong ito, ay dito po kami nagpapahinga pag dumating na po kami dito sa stockyard. Ayan. At ito na po ang stockyard, oh. So, para makatipid, nagluluto po kami. Ayan na po ang aming kaldero. Ayan, nagsasaing na kami. O, si Kabiyang Roger, ang team natin. O, luto na ang ating sinaing. So, ito Kabiyahe, may regalo ako sa'yo. Ayan, request mo. Diba? Oh. Ayos ba? TM yan. 260. Ayos? Yeah! Oh, pasado kay Kabiyahe. Ito pang sukli namin sa 500. Oh. Pero mabubusog na po kami. Very honest naman si Nalon. Kahit coins, binabalik pa. Oh. So, ayan mga kagandang buhay, maghintay po kami dito. Baka mamaya may mga hayop na. May nakikita na nga ako Kabiyahe. Mga hayop dun sa loob ng stockyard. Good evening mga kagandang buhay. Time check po natin is 6:08 in the evening. Ayan, at may nakikita na po ako sa loob ng stockyard na mangilan-ngilan na mga kalabaw at baka. At nagluluto na po si Kabiyahe ng ating ulam for tonight.
Yan po yung nabili nating isda. 2 isda na ganyan at isang bangos, mga kagandang buhay. So, may saging pa tayong binili, oh. Ayan, masarap po ang magiging kain namin nito. Maya-maya lang at luto na. Pero, pupunta po muna ako doon, mga kagandang buhay. Baka may masipat na ako. Samahan niyo po ako. So, habang papunta po ako sa loob na pansin natin, ito si kagandang buhay natin. Di ba, boy, naman yung hayop na binili namin noon? Ayan. So, ilan yung nabili namin nung nakaraan sa'yo? 7. Isa lang? 4-7. Tsaka ikaw tayo, nabilan din namin? Wala. Hindi pa, ngayon pa lang siguro? Wala pa. Oo. Ilan yung ano mo ngayon? Ano ang dala mo? Kalabaw? Wala mabakalman. Ah, mabakalman. Komprador pala siya. Ayan, saan mo dinadala, tay? Sa walang sa Victorias. Victorias, kinakatay mo. Usually po, mga ilan na piraso ang binibili mo? Isa lang o 2? Damo. Ah, marami rin pala siyang bumili. Dagko, gamay. Oo, walang pili po. Malalaki at saka maliliit. Basta mabaka lang. Oo. Nung nakaraan, ilan na nabili mo? Kaysa sa bangkalan ko? Ah, okay. Sige. This is the beauty of Sagay Livestock Auction Market every Friday ng gabi, mga kagandang buhay. And for tomorrow, Saturday, mag-uumpisa ang bidding ng mga hayop. Kasi dito po, bawal mamili na ng gabi. So unlike po sa ibang stockyard na pwede na pong mag-bidding gabi pa lang. Pero dito po sa Sagay ay na-request na dapat araw talaga ng market day every Saturday morning ang umpisa po ng bidding ng ating mga hayop. So, tingin-tingin po tayo sa loob, mga kagandang buhay. Tingnan natin kung gaano na karami ang dumating gabi pa lang. Kasi mostly talaga dumadating ang ating mga hayop dito ay madaling araw hanggang pong magbukang liwayway. So, mostly po talaga dito dumadating na mga hayop, mga kagandang buhay ay mga kalabaw talaga. Yan, ito po yung mga stockyard na pag gusto mo talaga ay kalabaw, dito po talaga ang punta mo. Ayan o, may mga dumadating na rin. Siguro comprador po ito. Ayan. Ito, medyo malaking kalabaw pero ayun nga po, pag matulis po yung mga buto, mga kagandang buhay, ay payat po. Pero panalo naman po sa edad. Ano? Ito pa lang yung ating mga kalabaw ngayon na dumating. So, nung una po kasi mga kagandang buhay na pumunta kami dito, okay pa na mag-bid gabi pa lang. Pero bigla na lang mang po ay pinagbawal para po pair din sa ibang mga komprador na umaga na dumadating. O, ang ganda talaga pag fresh yung ano, mga pinapakain natin. Ano na pure talaga yan, no, boss? Sa'yo ba yung 29? Oh, gaano ba yan kalaki? Oh. Medyo mataba yung 29. Yan, oh. Medyo mataba. Ito sa'yo ba ito, Dong? Sa kanya. Oh, medyo bata pa ito, no? Bata pa ito. Pang-oso man yan, Dong. Pang-oso. Oo, pang-oso-oso. Ito, pag sinabi kasing oso, pang-alagain. Yan o, pang-alagain. 3. Maganda yan pang dispersal sa gobyerno. Alaga ng gobyerno sa mga farmers. Ito, nakakulong na o. Kain ng kumpay. Number 14, si Bukay. Yan, so nakikita natin, medyo maliit. Maliit ang mga dumating dito sa stockyard ng gabi pa lang. Ito. Okay ito, oh. Pangkatay ang size. Ayan. Meron kang kalabaw? Wala. Ito, nagbibilihan na yata dito. Bawal. Bawal po ang bili-bili ng gabi pa lang. Abaw, ito baka, isa, oh. Kulay puti. Ito, babae. Babaeng baka. Buti pa lang po dito ang dumating ngayon. Sana marami tayong mabili.
Okay na, kahit magbinimum lang tayo ng 10 heads. Ayos na yon. Kung sumubra, di mas okay. Baka. Yan. Nanunuwag. Oh, no! Nanunuwag yung baka. So, konti pa lang naman po, mga kagandang buhay. So, habang nagluluto sila doon, salpasyal ako. Habang nag-iikot po ako dito, mga kagandang buhay sa Sagay. So, kinausap po ako ni, sino nga pangalan mo? Hernan Abapo po. Si Hernan Sir Abapo. Hernan. Abapo. So, sabi niya, pinakita niya sa akin sa cellphone niya na nagkausap na kami sa Messenger. Yan po, matagal na po. Matagal na yun, ano? Opo. Balak mo sanang sa akin, magbenta sa akin ng mga inahin. Yes po, opo. Ano bang klaseng pag-inahin yun? Pangkatay? Pang ano po, pang biyahe po. Pwedeng pa Manila, pwede rin po pang local. Ayan, yung mga boar po. pangkatay. Opo, opo. Na inahin. Matsura ba ang tawag doon? Yes po, opo. Ayan, may dala ka ba ngayon? Meron po, nandun po yung Asan loading po? namin from Bacolod po. Yung buyer natin kanina, from Iloilo po yung buyer po natin. Ah, binili niya kanina dito? Opo, opo. From Tapos Iloilo may po. natira ka pa? Opo. Taga Bacolod naman po yung bumili. Ah, so ilan kanina yung dala mo? Doon sa una, underload po sila, mga 80 lang po na inahin. Puro inahin lang talaga yung target mo? Opo, ito naman po, 3 ang boar po natin at saka 5 po ang inahin Sige, natin. tingnan natin. Ito po. Sample. Ito po yung truck namin na kinakargahan. ito yung truck ninyo. Opo. Taga-Sagay ka po talaga? Yes po. Tapos May meet shop po ako dyan, Mahal Abapo po. may meat shop ka dito. Opo, opo. Pero bakit naman puro matsura binibili mo, mga inahin? Hindi kasi hindi naman kami kumakatay po dito eh. Yung ito po, ang Bacolod po, meron po silang order ng mga chorizo po. Ah, okay. Ito po ang ito po yung karga namin. Kaya lang medyo madilim na po eh. Ingat po tayo, baka po Ah, ito. Ayan po. Ilang piraso ito? 3 boar po at saka magiging 5 ata ang inahin namin dito. Ayan, mga Ayan baboy po yan, mga kagandang buhay. Hindi po baka at kalabaw, ha? Ito po ang hanap buhay niya. So, pang inahin ang kinukuha mo. Po. Kasi mostly, ang inahin hindi na kinikilo. Dito, Mata-mata na lang. Pero dito po, tinitimbang po namin live weight po. Ang bitahan, Opo. ang bilihan mo doon sa mga Binibin- farmers, ah, mata-mata. Hindi po, live weight din po sa may-ari. Ay, ganun ba? Opo, Kasi opo. doon sa amin, parang hindi na kinikilo yan. Pero dito po, tinitimbang talaga kaya per live weight po ang labanan dito eh. Para fair po sa may-ari at saka buyer po. Tama. So, magkano naman ang benta mo ng per kilo? Sa ngayon po, medyo mababa po dito sa Negros. Nasa raise po tayo ng 200 up po na 85 pesos po per kilo. 85 Yung live pesos weight per po. kilo. Opo. Ayan po, medyo mababa nga yan. Pero Mababa nga actually, dito. mababa naman talaga ang presyo ng inahin compared po sa patining. Opo, pero mas mataas yung pag Maynila po ang kumukuha rito. Oh, O ma-average po tayo ng 110 po. Pag sila ang ano po. So ginagawa nilang ng Chorizo po at saka yung mga tosino po. Tosino, Yes at po. saka longganisa. Opo, yun po. Yun po ang ano po. Kasi pag dito po sa meat shop namin, mga patiners po ang yung mga maliliit po na baboy po yung kinakatay namin. Kung halimbawang may interesado, memorize mo ba yung cellphone number mo? Oh, yes, sir. O sige po, bigay mo ang cellphone number mo. Yung smart ko po is 093962-53060. Sa Facebook account po is Hernan Abapo po. Yung Facebook account mo ay? Hernan Abapo. Pwede ka sila maka-message sa'yo. Yes po. Anytime po, pwede sila mag-message. So, sinabi mo kanina, nasa 80 pieces kaya mong ibigay? Opo. Yan, marami ka rin maahinti no na naghahanap. Yes po. Marami po. Umaabot po ako hanggang sa Bacolod po at saka sa Gihulngan po. Umaabot din po ako doon. Sa mga gumagawa ng longganisa dyan, na kinukulang kayo sa baboy, contact nyo lang po si Sir. Ayan, puro po inahin ang kanyang target. Binibigay nyo po sa inyo. Mas mura kasi yung inahin eh. Perfect po talaga yan sa mga Yo po. naglulongganisa. Opo, yun po. Oo. So thank you. Sige, thank you po. Magandang sana. At sana suportahan mo pa rin ang Yes ating po, channel. nakapalo po ako sa inyo po. Palagi po. Updated po tayo. Sige. Oh, ito po. Medyo pangkatay po talaga dito ang tamanyo ng kalabaw na dumating. Ayan o. Ayan, at doon banda. Ayan, medyo pangkatay po talaga. Oh.
meron na tayong sisipatin mamayang madaling araw. Ayan. Si number 42. Pwede na yan. Pasok na. Meron pa dito. Pasok na yan ang mga size. Pero ito, pang-alagain. So, mamayang madaling araw, dadami pa yan hanggang magbukang liwayway. So, what's out po, mga kagandang buhay, sa ating next vlog.